Hello po. So ngayon, may sasagutin tayong tanong. Sabi ni Sir is, ano po ba pinakaunang pinag-aralan dyan bilang So disclaimer lang po, this is based on my experience and I'm not pertaining to everyone na salang experience. So magkaiba po kasi tayo ng experience nung nagkadete tayo. It doesn't mean na na-experience ko yung na-experience nyo or na-experience ko yung na-experience ko. So magkaiba po tayo. Now to answer your question po sir, unang-unang mo talagang gawin pag onboard mo is to familiarize your working environment. Ano po ba ibig sabihin ng working environment? So let's say sa engine ka, so kailangan makabisado mo yun kung ano yung nasa upper deck, lower, at saka dun sa pinaka-bottom deck natin ng mga machinery. Example, sa upper deck, pagpasok natin sa engine room is nakalagay na doon usually yung mga boilers. And then meron din doon ng mga incinerators. Meron din doon most of the cases. And yes, doon rin makita yung HT tsaka LT expansion tanks natin and the like. No, sa pagbaba mo naman, makita mo na dyan yung sa control room nyo, steering gear, yung mga service tank nyo like fuel and diesel oil, yung mga lalagyan ng gamit nyo, mga chemicals, yung mga tools. Well, yung mga tools na sa workshop naman yan. And yes, yung sa workshop, nasa level lang yan ng engine control room. And of course, makita mo na dyan yung main engine nyo. Kasi malaki yung main engine yun eh. Now, pagbababa ka pa, syempre makita mo doon yung middle na view ng main engine. Tapos doon naman makita yung mga pumps like LT, HT pumps, freshwater generator, LT coolers and HT coolers. Syempre yung low oil coolers. Andyan yung mga auxiliary generators or diesel engine natin. Air compressors, purifiers, BWT's control panel or ballast water treatment system. And also yung technical water tank, sewage treatment plant, yung air bottles, control air, and the like. Now kapag bababa ka pa, doon mo na makita yung pinakamababa na parte ng main engine natin. Doon yung mga tangke, for example, yung mga overflow tank, FO overflow tank, low oil drain tank, FO drain tank, main engine low oil sump tank. Syempre may mga pumps din doon. High CHS and low CHS and the like, makita nyo na dyan. Kasi required kasi yan kapag on board kayo, unang sampan nyo is maaalala or malaman nyo yung mga machineries and yung working environment nyo. Pero just in case may inutos agad sa iyo, is alam mo na kung saan mo makikita, saan mo hanapin. Now regards naman with the duties and responsibilities, I highly recommend na kung sa engine ka, yung unang kabisaduhin mo, kung may wiper kayo, is yung trabaho ni wiper. And believe me, hindi yan aabot ng isang buwan or isang linggo, makakabisado mo yung trabaho ni wiper kasi pabalik-balik lang yan. Now pagkatapos ni wiper is punta ka naman kay oiler, at least makabisado mo yung trabaho ni oiler. And correct me if I'm wrong, trabaho ni wiper is taga-punas, minsan is sumasama siya pag pinapasama siya ng mga engineer sa overhauling. And I don't know if si wiper din yung pinapasounding, pero sa pagkakalam ko kay oiler yan. Now, regards naman kay oiler, so si oiler usually yung pinapasama ng pagbabaklas, maintenance ng mga engineers natin. Then si oiler din usually yung magsa-sounding, parameters, ganyan kung walang kadete. So at least man lang makabisado mo yung trabaho ni oiler. Now, pagkabisado mo yung trabaho ni oiler, improve ka na. Punta ka na kay fourth engineer or kung wala kay fourth engineer, kay third engineer. Now, kay fourth engineer, yung trabaho ni fourth engineer usually is about purifiers, air compressor, mga pumps, sewage treatment plant. Actually, halos-halos na. Aside sa boiler tsaka sa diesel generator kasi kay third engineer yan. Now, pagkatapos mo kay fourth engineer, kay third engineer naman. So, yun nga, sinabi ko kay third engineer is boiler tsaka diesel generator, auxiliary engine lang sa kanya. While kasi gundo naman is sa main engine. Kasi chief engineer siya yung taga-ano natin. Overall in command sa makina. Now, kapag tapos ka na kay third engineer, alam mo na trabaho ni third engineer, alam mo rin trabaho ni second engineer, then that's the time na maalaman mo rin trabaho ni chief engineer. Well, I'm not saying na dapat mo laman yung trabaho ni chief engineer. Pero as cadet kasi, usually tayo yung tinatawag ni chief engineer, lalo na pag computers, mga documents, mga ganyan, encoding, typing. And nung kadete nga ako yung pinapagawa ng report. Minsan yung mga monthly report, yung noon report, yung mga sounding na ganyan. And then pag may bunker surveyor, pinapasama din ako kasi para malaman ko kung paano gumawa ng ganyan. So yeah, as engine cadet, tayo yung lahat na, kung tinatawag nila, flexible kasi kung sino lang yung tumatawag sa atin. Now, pag kabisado mo na lahat, I know next na kabisaduhin mo dapat or dapat, depende kung ikaw na sa'yo, dapat din malaman mo yung mga names of the tools and sa'yo nakalagay. Kasi most of the time, ikaw yung tatanungin, ikaw yung mapag-uutusan kung saan, tsaka kukunin yung mga tools, mga ganyan-ganyan. So at least alam mo, and saan yun gagamitin. Para hindi ka na pabalik-balik kapag sinabi, Dad, kuha ka ng 22, 19, tapos kinuha mo, hindi mo alam anong kinukuha mo, 22, 19, di ba? So next naman is yung mga about mga safety. Although safety is very important talaga, ito dapat yung unang malaman mo. Pero I'm sorry, pero ito ko lang ilagay ko na lang dito kasi ang hirap i-edit pa eh. So next is safety, dapat alaman mo kung anong gagawin kapag may fire, may man overboard, mga ganyan. So actually, pinapaano to sa inyo at least 24 hours pag sampan nyo. So dapat nyo itong gawin. So sa Tagarek naman ito, si third mate naman, si kapitan, tsaka si chief mate yung gagawa nito. Now, focus lang tayo sa engines. Yun ang sinasabi ko sa inyo.
Unang-una is dapat malaman yung working environment nyo, saan nakalagay yung mga machineries, saan kayo pwedeng pumunta kapag may problema, ganyan, troubleshooting. And then dapat malaman yung matrabaho ni fourth engineer, third engineer, segundo, and chief engineer most probably. Also about the safety, and then lahat-lahat. Ano dapat malaman nyo. And most importantly, yung diagram, schematic diagram, dapat malaman nyo. Kasi most of that time, kayong tatanungin kasi dito, sabihin, oy, diyan mo kung ano tong schematic diagram na to, para saan to. So at least alam mo paano mag-trace. For example, may sira yung linyada nyo. Tapos papatanungin sa'yo sa schematic diagram, saan dito. At least alam mo na ito, sir, dito yung problema siguro kasi baka blockage yung blockage na dumi yung pumps natin or filters. So mga ganyan lang. So again, this is basically my own experience and I'm saying na na-experience ito sa iba. So pure experience ko lang to. And I hope na nasagot ko yung katanungan mo. And if you have something questions to ask, don't hesitate to ask me and I'll answer it as much as I can. Ingat!